Isang pinagpalang hapon po ng Lunes sa bawat isa po sa atin. Before po tayo mag-start ng gawain ng Panginoon at sa pakikinig ng kanyang mga salita, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy na sa mga oras na to, hayaan mo na sa patuloy na pakikinig namin at pag-aaral ng iyong mga salita, ay kami ay ma-direct nito sa perpekto mong kalooban sa buhay namin. At ma-lead kami, Lord, doon sa matuwid na pamumuhay, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ito ang gumising sa amin, spiritually. Ito ang magbukas ng mga pandinig at paningin namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito pong aming samot dalangin. Manguna ka sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, katulad po ng nasa title ng atin pong live na ito ay 10 daily duties ng isang Kristiyano. 10 daily duties of a Christian. Assignment, chore, job, responsibility, commitment, obligation, pledge, vow. Ilan po ito sa meaning ng duties? Amen po. At number 1 na daily duties nating mga Kristiyano, ng isang Kristiyano. Number 1, pray. Amen po. Ang sabi po ng Mateo chapter 6 verse 11 at Lucas chapter 11 verse 3, hingin natin sa Diyos sa araw-araw yung pagkain. Amen. Ang meaning po nito, araw-araw ang pagtawag sa Diyos, hindi occasionally. Sabi po ng verse na ito, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang pananalangin po ay dapat araw-araw. Amen po. Katulad po ng isa sa mga librong sinulat ni Lynette Hagin, asawa po ni Reverend Kenneth Hagin. Title po ng book na sinulat niya, Prayer or Spiritual Oxygen. Kinote niya po sa librong ito na ang prayer is our spiritual oxygen, and just as oxygen is vital to our nature life, so prayer is vital to our spiritual life. We need to pray regularly and continually in order to live as God intended. Each of us will face trying circumstances in life. Alam niyo po, may sinabi si Reverend Lynette Hagin sa librong ito na may mga times na papasok si Kenneth Hagin sa office niya at he will sit quietly. Kasama po yung asawa niya, yung wife niya, si Lynette Hagin. At alam niyo po, hindi sila mag-uusap. Pero mapapansin po ni Lynette Hagin, ang asawa ni Kenneth Hagin, na bumubuka yung bibig ni Kenneth Hagin. At alam niya na nagpe-pray ito in tongues. Ang sabi sa librong na sinulat niya na ito ni Lynette Hagin, Kenneth Hagin has a strong prayer life. Amen po. A man of God should be a man of prayer, and a Christian should be a man of prayer. Amen po. Ang dapat na buhay nating mga Kristiyano ay ang pananalangin. Sa isang araw, hindi lalagpas dapat na hindi po tayo nakakapanalangin. Amen po. You limit God when you limit your time in praying. Nalilimitahan na mangyari ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin kapag nililimitahan po natin yung time natin sa pananalangin. Alam po natin na nakakakilos ang Diyos through prayer. At kung walang mananalangin, hindi mangyayari ang kalooban ng Diyos
sa buhay natin, sa ministry natin, sa buhay ng pamilya natin, at sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Amen po? At ang sabi niya po dito, sa verse na ito, nire-remind tayo ng Diyos sa Mateo chapter 6 verse 11, Lucas 11 verse 3, na dapat nandoon yung araw-araw natin na pagtawag sa Diyos Ama. Araw-araw nating pananalangin sa Diyos. Amen po, hindi occasionally. Hindi tuwing may problema lang tayo, saka tayo tatawag sa Panginoon. Hindi tuwing kailangan lang natin. Hindi tuwing may kailangan lang tayo, saka tayo tatawag sa Panginoon. Nire-require ng salita ng Diyos na araw-araw tayong tumawag sa Diyos. Amen po. Ang sabi niya dito sa verse na to, manalangin kayo ng ganito. Bigyan mo po kami sa araw-araw ng aming makakain. Meaning, araw-araw tayong dapat tumawag sa Panginoon. Araw-araw dapat tayong lumapit sa Panginoon. Amen po. At ang prayer po ay isang charging point natin. Manghihina tayo kung hindi tayo mananalangin. Actually, yung quotation po na 1 week without prayer makes 1 week ay mali po. Amen po. Sabi niya dito, 1 day without prayer makes 1 week. Amen po. At ang prayer po ay number 1 form o number 1 way of God to communicate with us. Magkakamali-mali tayo kapag hindi na tayo nananalangin. Manghuhula tayo sa buhay na ito kung hindi tayo mananalangin. Amen po. Through Old and New Testament, ang guidance ng Diyos, ang number 1 na guidance ng Diyos sa mga Kristiyano ay ang pananalangin. Ay sa pamamagitan ng pananalangin. Amen po. Ayan, medyo mahangin po. Pasensya na po. At sa bawat isa po sa atin, sabi niya dito, ang prayer ay paraan ng Diyos para abutin ang ibang tao. Amen? Mahalaga ang panalangin natin sa mga tao. Actually, malawak po ang ministry of prayer. Pero ang number 1, ang pinakakauna-unahan na duty nating mga Kristiyano, daily duty, ay ang pananalangin. Amen po. Naalala ko po yung sinabi ni Kenneth Hagin nung time na magtuturo siya doon sa event ng simbahan niya. Bago siya umakyat sa stage, nakaramdam siya ng bigatin na manalangin. Sabi niya doon, the Spirit lead him to pray that time. Alam niyo po, nung umakyat na siya doon sa stage, sinabi niya doon sa congregation niya na, wait lang, kailangan kong manalangin. Nakakaramdam ako ng udyok na manalangin. At hindi ito pwedeng mabaliwala. Nakakaramdam ako na may mga taong mapapahamak. Nakakaramdam ako ng mga taong may mga taong mamamatay. At alam niyo po, sabi niya doon sa congregation niya, let us pray. Lahat po sila nung time na yon ay nagpray sabay-sabay. At alam niyo po, nung mga time na yon, 45 minutes nag-prayer sila in tongues at nandoon ang bigatin. Alam niyo po, noong mga oras na yon, after ng 45 minutes, nakaramdam si Reverend Kenneth Hagin ng note of victory at siya ay umawit sa Panginoon. Siya ay nagalak sa Panginoon. Natapos ang event na yon at kinagabihan, 9:30 ng gabi, may tumawag sa kanya na isang dalagang babae. At yung dalagang babae na to, yung nanay niya,
ay isa sa mga supporter ni Kenneth Hagin doon sa church niya, sa ministry niya. Tang sabi nung nanay na ito, yung asawa niya kasalukuyang nagtatrabaho kasama yung 17 na co-workers niya at sila ay natrap doon sa workplace nila. Nag-start na magkaroon ng sunog. Dumating ang mga fire truck, ang mga bumbero, pero hindi nila mapatay-patay yung apoy. Tumagal po ng 6 hours na nandun sila sa loob ng workplace nila, hindi sila makalabas at hindi mapatay-patay yung apoy. At alam niyo po, nung narinig yun ni Kenneth Hagin, natuwa siya. Bakit? May peace sa kanya na sa prayer pa lang, nailigtas na yung mga tao dun sa tiyak na kapahamakan. Alam niyo po, after no ng pag-uusap nila, 1:30 ng madaling araw, tumawag po ulit yung nanay na ito, yung supporter ni Kenneth Hagin doon sa ministry niya. At sabi po nung nanay na ito, naapula na yung apoy. Wala na. At sabi po ng nanay na ito, wala man lang nasaktan doon sa 18 na tao kasama yung asawa niya. At praise God po. Dahilan sa pagpapagamit ni Kenneth Hagin sa pananalangin. Sabi niya dito, nandoon na nag-benefit yung ibang mga tao. Alam niyo po, sa pananalangin natin, hindi lang tayo ang magbe-benefit, kundi yung mga taong ipinagpe-pray din po natin. Amen po. Ang sabi niya dito, when the Spirit lead you to pray, pray. Ganito po ang importansya na nagagawa natin sa araw-araw. Yung duty natin bilang mga Kristyano. Amen po. At number 1, na wag nating makakaligtaan ay yung pananalangin. Amen po. At number 2, tulad po nung nabanggit ko, wag nating kakaligtaan. Bakit? Ito po yung trabaho ng mga Kristyano. Number 1 na trabaho ng mga Kristyano. Alam niyo po, kung hindi tayo magamit ng Diyos sa ministeryo ng pananalangin, namimiss natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Mamimiss natin yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen po? So number 2, na duty nating mga Kristyano sa Diyos, ano po, ay take up daily cross. 10 duties. 10 daily duties of a Christian. Take up daily cross. Amen po. Sabihin po natin sa katabi natin, cross. Ayan. Ang cross po na binuhat ng Panginoong Hesus ay hindi magaan. Amen po. Siya ay nahirapan sa pagbuhat nito. At katulad nating mga Kristyano, every time na bubuhatin natin yung cross, mahihirapan tayo. Pero every time na bubuhatin natin yung cross, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen po? So, sabi niya dito sa Luke chapter 9 verse 23, sa Amplified Version po. Sabi niya po dito, and he was saying to them all, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interests, and take up his cross daily, expressing a willingness to endure whatever may come, and follow me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Amen. Ganito po kabigat yung trabaho nating mga Kristyano.
Amen po. Naalala po ba natin yung movie na ang sabi nung isa sa character nung movie na yun, "This is not my life anymore." Ang buhay niya na ay yung magawa niya, yung trabaho niya. Amen po. Saka pa lang magbubunga ang buto kapag ito ay patay na. Amen po. Sa verse po na ito, dalawa ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Number 1, if anyone wishes to follow me as my disciple, itakwil ang kanyang sarili. He must deny himself. Number 2, pasanin araw-araw ang kanyang krus. Take up his cross daily. Amen po. Hindi natin pwedeng bitawan yung cross. Kapag nabigatan na tayo, ibababa natin. Hindi po, sabi niya dito, take up his cross daily. Ang pagpasok po sa relasyon, ang pakikipagrelasyon natin sa Panginoong Hesus ay commitment. Ibig sabihin, walang atrasan. A Christian life must be a surrendered life to Christ. Kung tayo po ay nabubuhay pa sa sarili nating kagustuhan, sarili nating pangarap, sarili nating mga plano, i-check po natin ang part na ito. Nagagawa ba natin yung pangalawa sa duty nating mga Kristyano? Take up daily cross. Kung mas nangingibabaw pa sa atin yung sarili nating kagustuhan, kung mas nangingibabaw pa yung sarili nating pangarap, yung sarili nating mga plano, baka hindi po natin ito nagagawa, itong pangalawa. Amen po. Ang sabi ng verse na ito, ang sino man na nais sumunod kay Jesus, araw-araw, itatakwil natin yung sarili natin. Yung sarili nating gusto, sarili nating pangarap, sarili nating plano na hindi kalooban ng Diyos. Amen po. At pangalawa, pasanin araw-araw ang kanyang krus. Ulitin ko po ulit. Expressing a willingness to endure whatever may come. Darating yung time na mapapagod tayo, mahihirapan tayo. Pero ine-expect po ng Diyos at nire-require ng Diyos araw-araw. Kahit gaano kahirap, kahit gaano yung pagod, kahit gaano yung sakit, pasan-pasan natin yung krus. Amen po. A Christian life is a surrendered life to Christ. Amen po. So ito po yung number 1 at number 2 na duty natin bilang mga Kristyano. Nire-require po ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ay nananalangin. Pangalawa, nandoon yung pagbuhat natin sa cross araw-araw ng buhay natin. Amen po. So, God bless po sa bawat isa po sa atin. Before po tayo mag-close, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy na sa mga oras na ito, malaya ka na gisingin ang mga natutulog sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy mong ipaunawa sa amin ang mga bagay na ito, Panginoon, na sa gayon magawa namin ang mga requirements na ito, Panginoon, ang mga trabaho namin na ito. Salamat, Panginoon, patuloy na purihin ang mga salita mo. Lagi mo kaming turuan, Panginoon, ang sa gayon magkaroon kami ng karunungan sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. God bless po sa bawat isa po sa atin. Isang mapagpalang hapon po.